Hollywood TV. Mainit ang sikat ng araw. Pangkaraniwan ng makikita ang mga tao sa San Martin na kung hindi nagbibilad ng daing ay pagtatrabaho sa bukid ang inaasikaso. Tuwing ganito kaganda ang panahon, palibhasa na papaligiran nito ng mahabang baybayin sa silangan, malapad na bukirin at kabundukan naman sa kanluran. Ibinaba ni Aldrich ang pasan-pasan niyang sisidla ng mga patutuyuing pusit. Dumating na daw ang anak ni Sir Tony galing Maynila at ang dinig ko, dito na sa San Martin magpapatuloy ng pag-aaral. Malakas ang boses ni Aling Masing habang sinasabi iyon. Iba-iba ang reaksyon ng mga nakadinig na noon ay tulong-tulong sa pagbabaligtad ng mga daing sa binibilarang kapil na kawayan. Baka hindi niya kayang taas ang pamantayan sa mga universidad sa Maynila. Nakaisbid na sabi ni Aling Tina na parating negatibo ang pagtingin sa mga bagay-bagay. Nagpatuloy pa ang tsismisa ng mga trabahador ni Sir Tony hanggang magkaroon na ng iba't ibang version kung ano ang tunay na dahilan sa pag-uwi na Andrea, ang bunsong anak ng kanilang amo. Ano man ang tunay na dahilan, kibit-balikat lang si Aldrich. Basta ang natatandaan lang niya kay Andrea, matalimang dila, spoiled brat at makapalang salamin sa mata. Matagal na panahong hindi ito nagbabakasyon man lang sa San Martin. Umalis ito nung high school para sa Maynila na mag-aral hanggang sa pwesto ng mga Villegas ang palengke. Pinagkwekwentuhan ang nalalapit na pag-uwi ni Andrea. Natahimik lang ang mga ito nang dumating ang panganay na anak ni Sir Tony na si Teddy. Masayang kinamayan ng bagong dating si Aldrich. Sadyang malapit ang dalawa sa isa't isa, palibhasa ay magkalaro at magkaklase sila mula pagkabata. "Kamusta pare?" tanong ni Aldrich sa masiglang tono. Namumuhay na ng solo ang kaibigan matapos ang katakot-takot na bangayan nito sa ama tungkol sa karerang dapat itong kunin. May sarili itong apartment unit sa bayan habang nagtatrabaho sa isang FM station doon. Kung si Sir Tony ang masusunod, nais itong si Teddy na magpatakbo ng negosyo. Bagay na ayaw naman ng lalaki na sadyang musika ang kahiligan. Ngayon pa nga lang unti-unti nagkakaayos sa mag-ama. Tila ba natanggap pa na rin ni Sir Tony na hindi pangisda ang tipo ni Teddy na gawin sa buhay. "Busy pare. Eto nga nautusan ako ni Mama na idaan dyan sa karnehan ng o-orderin niyang paghahanda sa salo-salo para sa kapatid ko." Kwento pa nito. Alerto namang nakikinig ang mga tindera sa likuran nila. Napapailing na tiningnan ng mga ito ni Aldrich at napapahiyan nagsipabalikan na ang mga ito sa pwesto. "Ganun ba?" Tanging iyon lang ang kanyang nasabi dahil ayaw niyang humaba pa ang usapan. Baka kung ano pang masagap na istorya ng mga pakailamerang tindera. "Ganun na nga pare. Naalala mo pa ba noon? May crush si Utol. Tapos mula nung nabuko natin siya, parati ka na niya sinusungitan." Natatawang sabi ni Teddy. "Nalimutan ko na yun pare. Matagal na kasi. Saka ang bata-bata pa ng kapatid mo nun." Hininaan niya ang boses na sumagot. Nakahalata naman ng mga kaharap at nilingon ng mga tauhan na nagkukunwaring abala sa ginagawa. "Magugulat ka pag nakita mong utol ko pare. Dalaga na." Iyon nga lang, mataray pa rin. Ewan ko nga ba sa kanya, ipinaglihi kasi sa sungit ng panahon. Patuloy nito. Tumawa lang ang kausap. "Anyway, see you sa party pare. I have to go." Paalam ni Teddy. Nagbanggaan pa sila ng kamao na siyang paalaman nila sa isa't isa mula pa noon. Hindi nawala sa isip ni Aldrich ang sinabi ng kaibigan na ipinaglihi si Andrea sa sungit ng panahon. 20 na ito ngayon at maaring iba na ang itsura. Hiling niya ay huwag na sanang pareho pa rin ang ugali. Pinagmasdan ni Andrea sa ilalim ng malapad na sunglasses na suot ang tanawin sa kanyang harapan. Napabuntong hininga siya. Walang ipinagbago ang San Martin maliban sa di umano'y pagkakaroon na nito ng 24 oras na supply ng kuryente at pagkakaroon ng cell site. Kumbaga sa termino ng mga kabarkada niya, Jurassic Park ang lugar na ganito. Malayo mula sa ingay, sigla at unlad ng Maynila. Naramdaman niya ang paghinto ng makina ng sinasakyan niyang bangka.
Kasabay niyon ang pagkakaingin ng mga pahinante sa pagmaniobra ng angkla at lubid para tuluyan silang makadaong sa sementadong pier. "Ma'am, nandito na po tayo," anunsyo ng pinakapinuno ng mga ito sa dalaga. Hindi na nito kailangan sabihin iyon. Alam na niya sa simoy pa lang ng hangin na nandudo na sila sa destinasyon. Amoy inihaw na isda. Namataan ng dalaga ang isang puting kotse. Umibis mula ro ng kanyang kuya Teddy. Nang makababa sila sa bangka, mahigpit sila nagyakap at nagkamustahan. Habang bumibiyahe, nasabi ng kapatid na ang paaralang lilipatan niya, ang University of the Pacific Islands, ay nalalagay sa mapa bilang isa sa mga pinakamagaling na eskwelahan kung fisheries at marine biology lang din ang mga kursong pag-uusapan. "Don't tell me the details. Marketing naman ang course ko, so I'm not affected at all kung number 1 sila sa pangisda." Nakahalukip-kip na saad ni Andrea. Napahalukap ito. "Ikaw pa rin talaga yan, little sister. Pero wag ka magko-comment ng ganyan sa harap ni Papa. He is so sensitive these days," paalala nito. "It's bad enough na pinatransfer niya ako sa dreadful school na yan. Hindi naman siguro masama kung maglalabas ako ng sama ng loob kahit paano, hindi ba? At saka, hello, pumayag na po ako sa gusto niya. The least I could do ay liitin tong choice niya." Nakasimangot na sagot niya. Napangiti na lang si Teddy. Pumasok ang kotse sa isang malawak na bakuran na natatamnan ng magandang halamang namumulaklak. May isang maliit na fountain sa gitna at doon nakapalibot ang mga upuan at mesa na kinaroroonan ng mga piling bisita. Nagpalakpakan ng mga tao sa paglabas ni Andrea sa kotse. Sinalubong siya ng ina at ama na tuwang-tuwang makita siyang muli. Matipid lang siyang umiti sa mga bisita at nag-excuse para magbihis saglit. Sentro siya ng atensyon nang bumalik sa salo-salo. Nagmano siya sa matanda na nadaanan niya bago magharating sa lamesa. Mga kilalang tao sa lugar nila ang mga nandoon. Piling kamag-anak at ilang dating kaklase sa elementary na siyang labis niya ikinatuwa. Masaganang kainan. "Kumusta na ang maganda kong anak?" Anang ama niyang si Tony na nasa kabisera ng mesa at manaka-naka lang kung sumubo. Si Teddy nasa tabi nito at abala sa pagbabalat ng hipon. "I'm good, Papa. Kayo po, parang malaki po ang ipinayat niyo komento ni Andrea matapos uminom ng tubig. "Sinasadya ko, iha. I'm getting old. I'd better be fit, hindi ba?" Nakatawang sagot na matangkad na lalaki. Hindi ito katangkaran at maaninang na ang mga pagkupas ng dati nitong kakisigan. May puting buhok na rin ito at sa tingin niya, maputla ang kanyang papa. Para bang hindi rin ito kasing sigla noong huli silang nagkitang mag-ama sa Maynila. Tuloy, nalunok ng dalaga ang balak na pagrereklamo kung bakit kailangan pa niyan lumipat ng eskwelahan gayon na sa ika-4 na taon na siya sa kolehiyo. Matapos kumain kasama mga magulang at kapatid, nakiumpok si Andrea sa mesa ng dating kaklase. Nandoon sina Chari, Rodolph, Buboy at Emmy. Walang patid na kamustahan at kantsawan ang sumunod sa eksena sa kanilang mesa. Maraming nagbago sa dating mga kaklase kung mukha at formang pag-uusapan. Pero sa kakulitan, wala pa rin kupas sa mga ito. Na mag-uwian ng mga bisita maliban sa kaklase ni Andrea, saka palang naglabas ng mga trabahador ang kanilang pamilya. Kabilang na doon ang mga mangingisda na sumasama sa kanilang 7 bangkang pangingisda, mga tagabilad at tagagawa ng daing at maging mga kargador at tindera nila sa wet market at dry section ng palengke. Ayon sa kanyang mama, mahigit 50 kabuuan ng mga tauhan nila. Siniko sila ni Emmy at excited na inginuso ang mga lalaking kasama ng kanyang kuya Teddy. "Andito rin pala si Aldrich, oh. Hi, ang gwapo." Biglang napukaw ang pansin ni Andrea sa narinig na pangalan. Aldrich? Yung first crush niya at nang tumagal ay kinabibisita na niyang kaibigan ng kanyang kuya. Nag-angat siya ng ulo at eksaktong tumingin sa kinaroroonan nila ng mga lalaking tinutukoy ni Emmy. Nakasuot ito ng polo shirt na asol. Bakit ang matutipo ng braso ng lalaki at kitang-kita ang malalapad na balikat nito? Nagtama ang kanilang mga mata. Namula siya ng bahagyang yumukod ang binata at ngumiti bilang pagkilala sa kanya. Inulan ng kilig ang mga kasama niyang babae. "Super duper guwapo." Hindi mapigil ang komento pa ni Emmy. Tumikim si Buboy.
Ganyan na ganyan po ako kaya hindi nyo na kailangan pang lumayo ng tingin. Anang binata, malakas sa tawanan na naging sagot nila. Sa mesa ng mga mangingisda, nagsisimula na ang kanyang kuya sa pag-aaya na tumagay sa mga to. May kung anong pwersa ang humahatak sa kanya na tapunan ng tingin ang kinaroroon ng dating kinaiinisang lalaki. Bukod sa matangkad si Aldrich, matangos ang ilong nito, mahaba ang pilik ng misteryoso nitong mga mata at kapansin-pansin na magandang ngiti. Hindi to umiinom, bagkus ay patawa-tawa lang sa mga ibinibida ng mga kasamahan, lalo na ng kanyang kuya. Ever serve pa rin talaga siya. Well, I don't care. Napapaismid na sabi ni Andrea sa sarili. Mas gwapo pa rin sa gym para sa kanya. Ang lalaki mayaman, matalino, may pinag-aralan at hindi baryotic. Nang muli niyang tingnan si Aldrich para siguruhin ito ay hindi kasing gwapo ni Jim, eksaktong napatingin din ito uli sa kanya. Ngumiti ito pero irap ang kanyang iginante. Hindi na tumingin pa sa kanya ang binata pagkatapos niyon. Imbes ito malikod dito ng upot dahil paghuntahan sa mga kasama. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Andrea sa kanyang mga kaibigan upang magpahinga. Habang nakahiga, nananariwa sa kanya ang nakaraan kung bakit mainit ang dugo sa kanya ni Aldrich Marciano na iyon. Grade 4 siya noon nang una niyang maramdaman ng paghanga. Madalas na nasa bahay nila si Aldrich dahil magkaklase ito at si Teddy. Kung hindi gumagawa ng homework or project, nakikita naglalaro ang dalawa. Bagaman hindi talaga likas na palakwento, mabait si Aldrich kaya nga kasundo ito ng kanyang kuya. Bukod pa sa matalino at magaling na atleta, ito ang pinakamahitsura sa buong San Martin. Inilihim niya ng todo ang nararamdaman dahil sa hiya at takot na biruin siya ng kapatid. Pero nung magkanobya na si Aldrich sa high school, hindi niya napigilan ang pagsiselos. Pag sumasama nun si Jonah sa lalaki upang gumawa ng assignment sa kanilang bahay, tinatarayan niya ang babae na ipinagtataka naman ng dalawang lalaki dahil magiliw naman si Jonah kay Andrea. Minsan, hindi naka-attend ng birthday party niya sa Aldrich dahil anniversary daw nito at si Jonah. Sa sama ng loob, isinulat niya lahat ng naramdaman niya sa isang lumang notebook. Nakalimutan niya ang tungkol doon hanggang isang araw na madatnan niyang nagtatawa ng sina Teddy at Aldrich sa sala. Hawak ang notebook na sinulatan niya. Para siyang binagsakan ng langit at lupa ng mga oras na iyon. Galit na galit siya sa kapatid, lalo na natutuksohin pa siya nito na kaya pala masungit siya kay Jonah ay dahil crush niya si Aldrich. Ang huli naman ay halatang nagpipigil na matawa sa mga nasaksihan at nadidinig. Inagaw niya ang notebook sa lalaki at sinunog. Saka palang naramdaman ni Teddy na totoo ang galit ng bunsong kapatid. Humingi ito ng dispensa at nanuhol ng todo bago siya napahinuhod. Lumalim pa ang inis ni Andrea kay Aldrich nang marinig niya ang pagbibiro nito sa kapatid niya, na kaya lang daw niya nagustuhan nito ay dahil malabo ang kanyang mga mata. Pagkatapos, biniro ito ni Teddy na kung magdadalaga na si Andrea, may pag-asa raw bang magustuhan siya ni Aldrich. Tumawa lang lalaki at sinabing hindi pa nito napag-isipan niyon at binanggit pa na wala pang araw baywang si Andrea at hindi siya sexy. Nagpupuyos ang kalooban niya ng mga oras na iyon sa panaghalong sama ng loob, hiya at insulto. Nakaalis siya at lahat sa San Martin pero hindi na siya nakalimutan lumapit kay Aldrich. Ibinaon din niya sa limot ang lahat ng alaala niya sa unang hinahangaan. Ngayon nga, muli sila nagkita matapos ng ilang taon. Buo pa rin ang determinasyon niyang iwasan ng binata. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.